Hello, ako nga pala si Jay at isa akong forex trading na kagaya mo. Ayun, di ba nag-share ako sa inyo nung last about sa M1 scalping. Ang gagawin natin ngayon is pagyayamanin natin. Ibig sabihin, mas pagagandahin natin, bibigyan natin ng idea kung paano magsisimula yung scalping, okay, sa M1. Kumbaga, trigger. Ito yung trigger point na pwedeng magsimula yung scalping dito sa M1. Okay? So, sa ngayon, siyempre, bawat trading strategy, dapat andoon yung mga basic needs natin. So, sana alam niyo po yun. Kasi number one yan sa kailangan natin. So, pupunta ako muna sa chart. Iaano ko lang to, yan. Giganyan ko lang. Ay, sumobra. Okay? So, ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin. Una is yung basic. Ano ba yung mga basic? Yung measurement, computing lot size. Okay? Yung number one naman yan eh. Sa lahat naman talaga ng trading strategy, kailangan meron ka yan. So, kung hindi mo ka pa marunong um, mag-compute ng lot size at mag-measure o magsukat ng pips, so, meron akong video dito. Meron akong video dito na ginawa. I-share ko na lang, ilalagay ko na lang yung link sa baba para i-click nyo na lang yun, panoorin nyo kung paano mag-compute ng lot size dito kay Gold, okay, sa XAUUSD. Kung paano mag-compute ng lot size at saka magsukat ng measurement. Sunod, money management. So, napakahalaga po talaga nito. Kung yung number one, yung basic na measurements, computing lot size, wala ka. Sigurado ako wala ka na ring money management. Sure yan, 100% ako dyan. Okay? Yung double top and double bottom, isa yan sa mga required. Kumbaga, isa yan sa mga um, analysis kung paano nagre-reverse ang market from down to up, from down to up to down. Okay? At meron pa po yan, hindi ko lang naisulat. Meron pa po yan tinatawag na head and shoulder. Okay? Kumbaga parang yung head and shoulder is same ng quasi-modo level, yung QM. Kung familiar po kayo dun. Okay? Pero sa mga bago, double top, double bottom, and then head and shoulder, isa sa pinaka mabilis matutunan. Okay, pero ituturo ko rin po yan. At alam ko naman na napakahaba ng video na to, pero sa video na to, sisiguraduhin ko naman na sulit yung magiging yung panonoodin nyo at magiging itong sulit tong magiging strategy na to para sa inyo. Okay, stop loss and take profit. Oh, teka lang, tumalon yata ako. So number 4 muna tayo. Okay, yung advanced Vivo, sinare ko na rin po yan doon sa first video ko, doon sa M1 scalping, step by step. Sinare ko na po yan. Basta ganun pa rin po yun, same pa rin. Pero dito, meron tayong tinatawag na trigger, kung paano magti-trigger yung scalping. Okay? Then, yung stop loss and take profit. So, dito papasok yung measurement at saka yung computing lot size at saka yung money management. Dito sa number 5, kaya napakahalaga na dapat meron kayong number 1, number 2. Ngayon, kung wala kayong number 1, sisiguraduhin ko na sa inyo wala kayong 2 and wala kayong 5. Okay? So, kumbaga, itong M1 scalping na to, hindi to mag-work. Okay? Lalamang lang din ang talo at masusunog lang din kayo. Ganun lang kasimple. Okay? Pero pagdating na sa charting, ipapaunawa ko sa inyo kung bakit napakahalaga na meron kayong 1 and 2. Yung basic measurement, computing lot size, yung 2 na money management, and then yung 5 na stop loss and take profit. Okay? So, ngayon, punta tayo sa chart. Simulan na natin kung paano nga ba nagsisimula ang M1 scalping. So, dito napapasok yung double top, double bottom, and head and shoulder. Hindi ko lang naisulat pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya nagsisimula. Okay? So, ang double top, double bottom, sisimulan natin sa double top. Pangkaraniwan, ito po siya. Okay? Pareha sila ng taas ng narating and then biglang bumababa. So ngayon, ano ang trigger dito kung paano nga ba kung paano pwedeng magsimula ang M1 scalping. Ang double top po kasi o double bottom laging may tinatawag na neckline. For example, ito ang neckline. Ito po ang neckline, hindi pala example. Ito po yung neckline. So dito sa neckline, lagi po yan magre-retest. Okay? So sa retest, doon natin ipapasok yung ating Fibonacci, yung advanced Fibonacci. Saka natin titingnan kung hanggang saan pwede niya marating yung market. So kung kukuha tayo ng Fibonacci, hatakin lang natin pababa dahil pababa nagsimula yung market and then boom.
andyan. So, pwede siya dito. Okay, yan. So, pwede siya dito, hanggang dito, yan. Tapos, bumagsak. So, dito na magsisimula yung M1 scalping natin. So, ito yung trigger. So, kaya napakahalaga na alam nyo dapat yung tinatawag natin double top and double bottom. Yung double bottom naman, binaliktad lang yan ng double top. Okay? Binaliktad lang siya ng double top. Okay? Ito rin yung trigger, yung neckline. Okay? Ito yung double top. So, same top. D na lang, lalagay ko. D top means double top. Ito naman yung D bottom. D bottom. Yan. So, ang neckline, ganun din po. Okay? Ito yung neckline. So, lagay natin dito, neckline. So, babawasan ko lang yung, yan, gagawin natin is neckline. Ay, sorry. So, lalagay lang natin dito is neckline. And then, neckline. Okay? So, ito yung neckline. Then, ito yung neckline. So, hindi ko alam kung kita. Apakaliit ba? So, lagay ko 30. Yan, mga ganyan. Tapos, taasan natin yung, yan. Kita na ba? Ayan. So, ito yung neckline natin. Okay? So, sa mga yan, yan yung mga sign na pwedeng magkaroon ng reversal. So, paano nga ba gumagana ang reversal? So, punta tayo dito. Clear lang muna natin to. Okay? Remember, ang double top, double bottom, hindi siya as in talagang as in pantay na pantay. Pwede siyang hindi pantay, pwedeng pantay. Okay? Ibig sabihin, kung gagawa siya ng double top, pwedeng ganyan ang sistema. Pwede siyang gumawa ng double top, pwedeng ganito ang sistema. Basta may neckline pa rin. Okay? Pwede rin naman yung pantay na pantay. Neckline. Okay? Ganon din sa double bottom. Okay? Ito double top. Ganon din sa double bottom. Sa double bottom, pwede rin ganyan. Pwede rin ganito. Hindi pantay. Yan. Ganyan. Basta may neckline pa rin. Yun pa rin yung magiging trigger natin. Okay? Head and shoulder naman. Okay? Clear muna natin ulit. Sa head and shoulder naman, ganun din. Head and shoulder, ganyan ang style niya. Para siyang pack. Para siyang naka-dirty finger. Okay? Ang neckline, ito rin. Okay? Yung previous low na ginamit niya pag pataas ang market. So, ito yung higher low. Dahil pataas yung market, ito yung higher high, and then this is your previous higher low, and then pwedeng hindi niya basagin, pwedeng marating na lang. Kung hindi man niya basagin, and then ito yung neckline. Ito yung head and shoulder. So dapat pantay siya, o either hindi man pumantay, pwedeng angat pa siya, basta ang mahalaga, hindi matap itong higher high niya. So kung maglalagay ako dyan ng positioning, ang positioning ko dyan is short position, yan, ganyan. So, kailangan hindi niya to matap. So, yan lang yung SL. So, ganyan siya. Okay, ganun din yan sa head and shoulder pababa. Pataas naman. Kung magkakaroon ng reversal. So, babalik rin lang natin yung head and shoulder o yung dirty finger. So, ganun din. Ito rin yung neckline niya. So, may neckline, and then pag binasag niya yan, that is the confirm. Okay? Wag po kayong gagawa ng isang bagay na katulad nito. For example, nakakita ka ng head and shoulder, sabi mo reversal, okay? Pero nandyan pa lang yung market. Diba? Andyan pa lang yung market, tapos gumayin yan, and then bumalik nga, pero hindi naman niya binabasag yung neckline, gumaganyan lang siya, huwag ka mag-e-entry. Okay? Wala pang trigger. Ang hintayin natin is basagin yung neckline, and then magkaroon ng retest doon sa neckline. So, ngayon, dyan tayo magsisimulang gumamit ng Fibonacci. Okay? Yung advanced Fibonacci natin. Okay? So, ito yung mga sign ng reversal. So, hindi ko na patatagalin, pabibilisin ko lang ng masyadong mabilis. Hindi naman masyadong mabilis. So, ibig sabihin ko, ito lang yon. So, marami namang nagtuturo ng head and shoulder, double top, double bottom. Okay? Ito yung mga reversal sign ng market. So, kung ibig sabihin ng reversal sign, so buburahin ko lang ulit. Okay.
So, paano nga ba nagkakaroon ng reversal sa market? For example, ang market is downtrend. Ganyan. And then, nakakita ka ngayon ng ganito. Yan. So, the possible reason is kung bakit nagkaganyan is ang market ay nag-reverse na. From down to up. Okay? So, ito yung mga sign na pwede ngang magkaroon na ng reversal dito sa trend na to. So, sa M1 po ito Okay. Ngayon, from down to up at nabasag nyo yung neckline, yes, trigger na to. So, yung neckline, basag. Lagay mo dyan, trigger. Trigger. So, ngayon, kahit hanggang saan pa yan umabot, kung hindi naman niya i-retest yan, hindi tayo mag-e-entry. Kasi ang gusto natin, i-retest yan. Ngayon, gagamit tayo ng Fibonacci natin dyan kung hanggang saan siya abot. Yan. Diba? So, malapit na siya dun sa 61% natin. Sa advanced Fibonacci retracement natin. So, ibig sabihin, niretrace niya yung niretest niya yung neckline. So, dito, ito yung pinakamagandang pagkakataon para magkaroon ka ng entry. But there's more. Okay? Kapag sobrang lakas ng reversal o sobrang lakas ng market, okay, minsan hindi niya na talaga nire-retest yan. Which is, ang market hanggang dito lang. Sa 32% and then umaangat na. Hindi niya na to nire-retest. So, kaya dalawa to. Kaya may 32% tayo at saka meron tayong 61%. Okay? So, ganyan nagwo-work yung trigger ng scalping. So, ayan na. Dahil nakita mo naman may basag na, okay, tapos nakita mo nagkakaroon ng commotion dito, and then bumaba nga talaga, saka mo simulan mag-plot ng Fibonacci retracement mo. Okay, sabay mo subukang maglagay ng Fibonacci retracement mo, and then nung nakita mo nandun siya sa mga important zone, yung 32 at saka yung 61, you can place an entry. Okay, ngayon, ang tanong, paano nga ba pumapasok dito yung mga basic na kailangan natin? Well, kung hindi mo pa naiintindihan na ituro ko naman yan dun sa unang video, okay, itong M1 scalping, so pwede mo yun panoorin para mas maintindihan mo pa kung paano nag-work yung M1 scalping. Dito, ang dinadagdag na lang po natin is kung paano nag-trigger and then kung paano ka magiging profitable. Dahil nga, idinagdag natin dito sa strategy yung basic needed natin na which is the number 1 key para maging profitable ka sa trading strategy na to. Okay? Ngayon, pwede mo na dyan, ngayon ipapasok natin kung bakit nga pa napaka-importante ng basic na malaman natin. Tulad nito, kung ito ang nangyari. So, nag-entry ka dito ngayon sa position ng 32%. Kunyari, ang price is nasa 6,131. Okay, tapos ang SL mo may umabot ng 5,894. So, sobrang laki nito. So, hindi natin to gusto. Okay? Hindi natin gusto. Pero, yung wag na lang natin to pansinin. Okay, itong numbers na to, wag na natin to pansinin. Bibigyan ko na lang kayo ng magandang example. For example, ang market na to ay nasa 5,000 lang. Okay? So, nag-retrace siya sa 5,000. Okay, tapos yung SL mo dito sa baba ay umabot ng 4,990. Yan. So, ang pwede mo maging SL ay 100 pips. Ngayon, kung meron kang kung meron kang $100, 'di ba? Kung meron kang $100, anong lot size ang gagamitin mo? Nung nalaman mo mong 100 pips yung pwede mo maging SL. So, sa $100, okay, anong SL, standard account, anong lot size ang gagamitin ko para acceptable naman yung pwede kong pagkatalo ko, 'di ba? Pwedeng acceptable naman yung magiging talo ko, hindi naman yung masakit talaga. Ngayon, kung nagdesisyon ka, acceptable sa iyo yung $20, 'di ba? So gagamit ka dito ng 0.2. So 0.02. At least matalo ka man. 'Di ba? $20, may matitira pa sa yung $80. So, dito papasok yung money management. Okay? And then, yung risk management para maiwasan yung lubusang pagkatalo. Kasi, kung hindi mo alam yung basic, yung magsukat ng measurement at saka mag-calculate ng lot size, sigurado ko, baka pwedeng lumaki yung lot size mo. Pwede mong gawing na 0.6
0.05. Tapos pag dumating pa dito, 0.05 ulit. So, dating dito is 0.05 ulit. So, medyo malaking damage na yan sa equity mo kung may 100, ano ka lang, 100 dollars, di ba? So, hindi na siya acceptable at medyo mahapdi siya. At baka dyan napapasok yung emotional traders. Okay? Pwede ka nang mag-revenge dyan or either mataranta ka, maklose mo ka agad. Kapag nakikita mong masyadong malaki o masyadong yung ano mo, yung nagiging losses mo, lumalaki. Kung for example, bumababa ng gumawa, ang laki na naman ako, ang laki na. Hindi pa na-hit yung SL mo, ang ginawa mo dito, nag-close ka na. Dito pa lang nag-close ka na. Di ba? Hindi naman na-hit yung SL mo, pwedeng umangat yun. Nag-close ka na. Sayang. Kaya lang, kung bakit nagkakaroon ng emotion trading, sa trading, pumapasok yung mga anxiety, kasi nga, pagdating sa lot size, computing lot size, at saka ng measurements, hindi mo alam. Kaya hindi mo alam kung paano ka magpuposition ng entry, magpuposition ng lot size, kasi natatakot ka na. Pero kung alam mo, acceptable mo, kumbaga, alam mo, sa 100 pips, okay lang, matatalo ako ng $20. Okay lang, kung $10 lang ang kaya ko, di magsi 0.01 ka. Okay lang, one entry, 0.01. Pag natalo ako, $10, okay lang yun. May $90 pa rin ako, acceptable. Di ba? Sa susunod na entry, babawi na lang ako. Di ba ganun lang kadali? So, ang mangyayari, yung anxiety mo sa trading, mawawala. Lahat yun mawawala. Kung may basic ka, lahat yan mawawala. Yung emotion, anxiety, lahat yan mawawala kung may basic ka. Okay? So, balik na tayo sa kung bakit napakahalaga na meron kang calculating lot size at saka ng measurements. Para alam mo, hindi ka pa nagpe-place entry, alam mo na kung magkano yung matatalo mo. Di ba? Alam mo na, kumbaga acceptable na yung magiging talo mo. Kung matalo ako, talo ako $20. So yun, kung nanalo naman ako, mananalo naman ako dito ng $10. Parang ganoon. Kasi scalping lang naman tayo, di ba? So, ganoon. Kung nag-place entry ka dito, ganito magiging itsura ng long position mo, okay, dito. Yan. Kasi nga, ang tipi lang natin lagi ay yung head niya. Diba? So, napakaliit pero napakalaki. Ngayon, kung ayaw mo naman ng ganitong strategy, ayaw mo naman ng ganitong tipi, okay lang naman na hintayin mo kung bababa siya dito. Kung may pagkakataon na mangyari ulit to at dito siya bumaba, okay lang. Kung yun naman yung magiging strategy mo. Diba? Hindi, gusto ko lagi sa 61%. Ayoko mag-entry sa 32% lang. Diba? O kaya sa gitna. Kahit dito lang. Basta nasa range up na yan, basta pumasok sa range na to, sa range ng 32 at saka 61, kapag ang market ganyan, pwede ka na dyan mag-start to buy. Okay? Basta nasa part na yan, ganyan. Basta nasa range na siya ng ating buy position. Okay? Ang buy position natin, dahil nga nakakita tayo ng from down, okay? From down, tapos nakakita tayo ng reversal, which is yung double bottom natin na sign of reversal. Tapos binasag niya pa yung neckline, tumago siya sa neckline, and then nagkaroon ng retest. That is the trigger na pwede nang magkaroon ng reversal at aangat na yung market. So, hihintayin na lang natin kung saan tatama, 'di ba? Yung ang reverse niya o kumbaga yung retrace niya hanggang saan tatama. Okay? So, ayun 'yun. Okay? Ngayon, dahil compute mo na yung magiging matatalo mo, 'di ba? Pwede ka nang maghintay kung magiging panalo ba o talo yung magiging trade mo. Okay? So, ganun din dun sa position ng ating sell. Okay? From uptrend, tapos nakakita ka ng ganyan ulit. 'Di ba? Ganun din. May neckline, basag, maghihintay ka lang ulit ng retest kung saan man naabot, and then place Fibonacci. Yan. For example, yan. O nakita mo sa 32. Okay? Pwede ka na mag-entry dyan. And then nakita mo bumababa pa hanggang dito. So kung medyo malaki naman yung kunyari equity mo, 'di ba? So pwede kang mag 0.02, tapos kapag natalo ka, kunyari ganun din, magiging $40 pero dahil $200 naman yung equity mo, so okay lang, $40 kapag natalo ko. O wala naman to $40, siguro mga aabotin to mga 160 kasi dito medyo mababa na. Okay, dito sa 61%, medyo mababa na kapag nahagit niya yung
SL mo. So, ganun din. So, ano naman ang head and shoulder? Ganun din. Same din, ang head and shoulder, same din siya na reversal. Kung may pababa, for example, pababa, and then nakakita ka ng ganyan, tas ganyan, okay? This is the shoulder, and then the head, and then shoulder, then angat, basag yung neckline, yun din yung trigger natin. Pero, almost same lang din to ng W pattern o yung double bottom. Kasi, ito rin yun at ito rin yun, tapos neckline. Di ba? Pero head and shoulder siya itong tawagin kung bakit. Kasi, ito ay shoulder. Yan. And then, ito ay shoulder. And then, ito yung head. Okay? So, pwede ko lang, lakihan ko na lang, sulat ko na lang. Hindi nakita. Ito yung shoulder. Ito. Yan. And then, shoulder din to. Ito. Yan. And then, ito naman yung head. So, kung bakit tinawag na head and shoulder. Okay, ganun din siya. Babalik na rin din natin kapag naman may pababa. Ibig sabihin, from uptrend, and then nakakita tayo ng head and shoulder, yan. Ganun din siya. Ito rin yung neckline. Okay? Ngayon, punta tayo sa live. O dito sa price. So, ito na naman. Nandito na naman yung mga basher ko. Bakit na ako sa live? Bakit daw? Kasi saan ako magtuturo? Tuturo ako habang live na gumaganon-ganon. Paano matuturo? Ilang oras naman ako nun. Grabe ka naman. Pinahirapan mo naman ako dyan. So, dito, hindi naman masamang tingnan yung mga nangyayari, di ba? Yung mga nangyari na. Kumbaga, kaya nga pinapakita yan ng market is para aralin mo. Ipinapakita ng market, aralin mo kung paano gumagalaw ang market eh. Di ba? Hindi yung habang gumagalaw, inaaral mo. Ano yun mo? Diyos ko po. Ewan ko ba? Hindi ko alam sa inyo, mga basa. Alam ko lang. Alam naman natin kung bakit nagkakaroon ng bash. Ano to eh? Ano na lang to eh? Ano ba to? Affiliate na lang. Ay, ako. Grabe labanan sa affiliate ngayon ah. So, buburahin ko lang. Okay. Kahit di naman siguro burahin. Makikita naman dito siguro. Okay. Lilipat lang po ako ng M1 scalp. M1. So, 1 minute. Ayan, dito. 1 minute. Okay. So, kung bakit pinapaalam ko sa inyo, ipinapaalam ko sa inyo yung measurement. Diba? At saka ang computing lot size. For example, tulad na lang nito na nangyari sa market. Tingnan nyo sobrang aagulat. Nagkaroon ng W pattern. Bob, nangyari yata to kagabi. So, nakita ko to. Nangyari to kagabi. Okay? Pero hindi ako nakase. At nakita kasi natin dito, ito. Tapos liquidation. So, in the same, siguro sa susunod, matuturo ko rin yan sa inyo. Okay? Ngayon, dito, makita natin na magkaroon ng W pattern. Then, basag yung neckline. Ang problema, tingnan nyo, ang SL mo ganito kalaki. From 5,444 to 4,990. Sobrang laki ng SL mo dyan. Promise. Tapos, kung susukatin natin sa Fibonacci retracement, makikita natin na pasok yan. Sisimulan natin dito and then, boom. Tingnan mo hanggang sa 5,039 lang. Diba? Sobrang laki na magiging SL mo. Yan. Ngayon, kahit maglagay ka ng 0.01 dito, siguro, aabutin to na 38 to 5,090. Siguro abutin to ng almost 400 o 400 plus pips. Siguro kung 0.01 matatalo ka ng $40. So sobrang laki pa rin. Sobrang laki. So depende nga sabi ko sa inyo kung paano. Siguro ito US session to eh. Yung mga ganyan. Pero dahil ganyan, ayaw natin yan palagan. Ayaw natin sa mag-trade. Ngayon, kung kayo ay malakas ang loob ninyo sa ganyan kalaki, pwede nyo naman palagan. Okay, pwede nyo naman i-try. Okay, so para sa akin, kung hindi ako pumalag dyan, okay lang.
saan ako tutungo o saan ako o saan ako mag magpe-place entry kung ganyan. So magpe-place entry ako kapag nakita ko na nangyari to. Nakita nyo na may breakout na naman. So syempre, every breakout may retest. So ang maganda dito, nag-retest siya. Kung nag-retest siya, kung ang market, for example, breakout, tapos nakita mo na bumaba na siya ng ganito, doon ka magsimulang magsukat gumamit ng Fibonacci retracement. Hindi habang nandito pa, wait lang, hindi habang gumaganyan dito, yan, gumaganyan dyan, tapos wala pa to, saka ka na magpe-place na Fibonacci. Okay? Hindi. Hintayin mong bumaba. Okay? Hintayin mong bumaba. So, nung bumaba, nakita mo, bumaba na. Okay, bumaba. Nakita mo yan sa 32, pwede ka na mag-start to place ng iyong scalping. Okay? So dito na ako mag-i-start. Ngayon, narating niya pa to dito, hanggang dito. So kung ang strategy mo hanggang dito gusto mo, okay, hanggang dito naman umabot, pwede ka na mag-place at entry. So kung maglalagay ako ng position diyan, dalawang position, either, kung bakit ko sinabing dalawa, pwedeng dito at pwedeng dito. Ibig sabihin, pwedeng dito, yan, SL ko to, and then, pwedeng dito din. Ito nakita ko. O kaya, ito nakita ko na sa gitna na, pwede na yan. Okay? Yan. Ito rin yung SL ko. At ang TP ko, syempre, ayan. Ganun. Ganun po siya. Ganun yung M1 scalping natin. So, ulitin ko bakit nga ba ayaw natin na mag-TP ng yung tipong basag pa. Either na sa inyo, kung pwede kayo mag-break even. Di ba? Pwede kayo mag-break even. Pero sa akin, take profit na. Kasi sandalian lang yan. 1 minute lang to, ilang minuto lang. Take profit ka na, alis ka na. Diba? Kasi scalping. Okay? Ngayon, kung bakit napakahalaga na alam natin yung computing ng lot size. Kasi even dito, kung nag-entry ka for 49 to 37, siguro may SL ka dyan, ng almost 130 pips o mga ganon. So, kung 0.01, nasa 13, kumbaga, palag ka na, 13. Diba? 0.01. Kung 0.02 naman, mga nasa 26, 23, ganon. Diba? Okay lang. Diba? 26, mga ganon. So, kung alam mo kung paano mag-compute, so may pinakamabilis naman na paraan para makita mo kaagad, compute mo lang. Calculator, punta ka lang sa calculator mo. Nawalang calculator ko rito. Bakit? Type ko na lang. Ayan, calculator mo. For example, ito yung una mong 5,049, 549. Tapos ang SL mo is nasa 5,036. Minus mo lang, minus 5,036. Ayan, equals 13. So 130 pips nga. Hindi ako nagkakamali, di ba? 130 pips nga yung pwede mong matalo, which is kung 0.01 yan, $13. Kung 0.02 is $26 yung pwede mong mapatalo sa'yo. Ngayon, di ba? At least ganun na. Ganun lang siya kaliit. Hindi katulad dito. Sobrang laki. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi baka kasi mamaya, pasok lang kayo ng pasok dahil may nakita kayo yung ganyan. Di ba? So, ayan na yung isa. And then, nakita mo ulit na bumasag na naman siya. So, maghihintay ka na naman ng kung fullback niya, and then saka mag-entry. Tingnan natin from here to here. So ayun, kung ang strategy mo, di ba, gusto mo doon, pero wait, there's more, okay? So ngayon, wag muna natin itong tingnan. Ito muna tingnan natin. Tingnan nyo, pumasok siya sa range ng 32 natin. Ito, 32, okay? And then pump up kung 9, di ba? Take profit ka ulit. And then, baba, ayaw na natin mag-trade niyan. Ngayon, bumaba. Okay? Nakita mo ulit na binasag niya ulit. May binasag na naman siya. Ibig sabihin, gumawa na naman siya ng higher high niya. Okay? Dahil gumawa na naman siya ng higher high niya, close ko lang natin to. Yan. Close natin yan. Dahil gumawa na naman siya ng higher niya, ang pinaka-last na higher low niya
na narating ito. So magte-trade kayo diyan. So dito. So dito makikita nyo, ganun din, pumasok siya sa 32 tapos umangat. Pumasok siya sa 32 and then umangat. Halos tapikin niya na lang ulit yung ating 61 then angat ulit siya. So ito yung pinakamaganda kasi ang lilit na lang ng galaw nito. So yan, nakitang-kita niya. Bumasag siya dito and then yan. Ayaw natin na hindi tayo nagte-take profit kapag narating niya na yung target natin na which is ito nga. Ang nangyayari kasi nagiging double top. At once na nag-double top, it's sign na reversal. 'Di ba? So ngayon, nung nakita mo 'yan, hindi ka nag-take profit at nag-entry ka, hit na yung SL mo. 'Di ba? Tapos ngayon nagkaroon na naman ng W pattern. Okay? So close natin 'yan, close natin. Wait lang i-clear ko lang. 'Di ba? Kaya ayaw natin nung nung double top. Kaya kapag narating niya na yung higher high na narating niya, yun yung target lang natin, yung which is yung higher high niya, yung narating niya previous, okay? Yun lang yung gusto natin na i-target. Kasi nga kapag nagkaganito, pwede nang ma-hit yung SL mo. Okay, ngayon, take profit ka and then wala naman siyang binabasag. Burahin ko lang. Take profit ka dito at wala naman siyang, hindi naman niya binasag. So, hinintay ka, nakita mo, this one. Neckline. So, syempre, maghihintay ka dyan ng retest. Okay? Sabi mo, magre-retest yan. Ngayon, sumukat ka dito. So, ano ang mali? Narating nga yung 40% pero na-hit yung SL mo. So, ano yung mali? Bakit mali? Kasi ang mali, hindi mo napansin itong W pattern. Okay, yung double bottom. So, okay, di ba? Reversal din siya. Ayan, no? Binasag niya yung neckline. Okay? So, ano yung pagkakasabi ko kanina? Hindi lahat ng retest kinukuha yung neckline. Hindi lahat. Ang kinukuha niya lang, basta may retrace siya, okay na yun. So, tingnan nyo kung susukatin natin to. From here, nung binasag niya yung neckline, ayun, hanggang 32% lang, hindi niya narating yung 61% and then tuloy-tuloy ang angat. So, ayun yung sinasabi ko kanina na hindi lahat kailangan i-retest yung neckline. So, ang kailangan lang mag-retest. Pero yung iba naman, sobra-sobra mag-retest, umaabot pa hanggang dito. Yan. So, that is the market kasi talaga. Kaya, which is napakahalaga na meron tayong strategy. Kung hindi na i-hit yung SL natin, hindi tayo titigil. Hindi tayo magko-close. So, ang target natin is ma-hit yung target natin at ma-hit yung SL natin kapag nag-entry tayo. Kasi acceptable naman. Kahit ma-hit yung SL natin, okay lang kasi ganun lang yung matatalo. Di ba? Kaya nga may money management. So, kaya nga napakahalaga na dapat alam ninyo yung basic, which is yung magsukat ng measurement, mag-compute ng lot size. Okay, kasi kung hindi nyo alam yun, hindi kayo makakapag-entry, hindi kayo makakapag-stop loss, hindi kayo makakapag-take profit. Kasi lahat mawawala. Kung wala kayong 1, mawawala yung 2, mawawala rin yung 5. Diba? Ano yung 1? Basic. Measurement. So, dito tayo. Nga pala, yung sinukat natin na yun, that is the actual price na nangyari mismo kagabi lang, Friday. Okay? So, ano nga ba yung mga basic natin kailangan? Yung basic measurement, computing lot size, number 1. Tapos, yung 2, money management. Kung wala kang number 1, yung computing lot size at saka measurement, sigurado ako wala kang 2, sabi ko nga. And then, double top, double bottom, isama na natin yung head and shoulder. Ngayon, kung hindi nyo pa gamay yung, ibig sabihin, hindi nyo pa matrace yung double top, double bottom, pwede naman, hindi ko naman sinasabi na dito lang kayo manood din. Pwede nyo, may marami naman nagtuturo about yan dito sa YouTube. Okay? Pwede nyo naman i-search what is double top, double bottom. What is reversal, diba? Mga ganun. Tapos, advanced Fibo, siyempre, sinare ko na yan sa una kong video dito sa M1 Scalping. Okay? Na video, andun na po yung settings doon, i-share ko na po. Pero pwede ko naman ulit i-share. ito yung
Ayan yung settings ng ating Fibonacci retracement. So, pwede nyo gayahin yan dito sa trading view. Okay? Libre lang. Libre lang itong trading view. Okay? And then, stop loss and take profit. Diba? Kung mag-stop loss ka, dapat okay sa pakiramdam mo. Hindi yung masakit. Diba? Yung, okay lang na matalo ako $10, okay lang matalo ako $20. Acceptable. Babawi na lang ako kapag natalo ulit. Maghahanap ulit ako ng panibagong entry. So, ganun siya. Okay? So, yun. Sana mas nag-gets nyo kung paano nag-trigger yung ating M1 scalping. At kung hindi naman, pwede nyo akong puntahan sa aking Telegram. Okay? Pwede ko kong ituro yan sa inyo ng 1v1. Okay? Pwede rin kayong makasali sa group na batch by batch na free. Libre lang po yun. Yung ating live na coaching gamit tong M1 scalping na to. Isa lang to sa tinuturo ko dito sa GTDM. Pero ibig sabihin, marami pa. Marami pa tayo yung strategy about sa gold. Okay? From higher time frame to lower time frame. So, hanggang dito na lang at maraming salamat po mga ka-traders. At sa muli nating video, syempre marami pa akong i-share sa inyo. Pero gusto ko, ito muna. Ito muna kasi nakakapagod yung mga video. So, yun nga, punta kayo sa Telegram ko. Yung Telegram ko, ilalagay ko ulit sa link. And then, kung nagustuhan mo itong video na to, pakihit naman yung like. And then, subscribe ka na rin para naman makatulong sa akin dito sa YouTube ko. Na hanggang ngayon, hindi monetize aray ko. Ngotik na yan, nababawasan pa lalo yung requirements eh. Hindi ko nga alam kung mag-monetize pa tong YouTube na to eh. Yun. Pakihit ng like and then subscribe ka na rin. And then comment ka na rin kung ano sa tingin mo yung kulang sa lahat ng tinuro ko. Sana naman wag masyadong hash naman yung bash. Slight lang. Grabe naman yan. Hindi ko naman kinagawa ng affiliate. Inyo na lang yun. Nagsishare lang po ako dito ng video para sa akin galing ako sa baba at malay ko ba kung meron din dito sa pag-share ko ng video kasi doon din ako natuto sa mga nag-share ng video dito sa YouTube. At hindi ko naman sinasabing maganda na yung buhay ko, pero naiayos ko naman yung pamumuhay ng pamilya ko. Nakakakain na kami ng mas masarap na tulugan. Yun, malay mo may isang taong dating tulad ko o hanggang ngayon tulad ko, gusto rin baguhin yung buhay, di ba? Malay mo makatulong tong video na to sa kanila. So, sana nga may maitulong tong video na to. At, ayun. Thank you po. Maraming salamat mga ka-traders. Bye-bye.